Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungag Gospel Reflection. Ngayon ay March 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 8, verse 21 to 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kahit sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yung sinasabi ko sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit, totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang pinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si Ako nga. Wala akong ginawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ko ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga salitang, "Ako'y si Ako nga. I am who I am." Alam niyo po, itong pagpapakilala na, "Ano ang pangalan mo?" Kung sasabihin mo, "Ako'y si Ako nga," parang napaka-blurred, no? Tingnan natin yung kontekstong ito. Saan ba nanggaling yung pagpapakilalang ako'y si Ako nga? Doon sa Old Testament, nung si Moises ay mapunta sa tinatawag na burning bush, tinanong, no? Ito yung unang encounter ni Moises sa Diyos. Tinanong niya, sino pong sasabihin ko na nagsugo sa akin? So, anong sabi burning bush? Sabihin mo, ako'y si Ako nga. Kaya dito, no, makikita natin na kung dati-dati yung Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng burning bush, this time, si Jesus na mismo nagpapakilala na siya'y anak ng Diyos. Siya talaga yon, no? Kaya, anong ibig sabihin nito? Bakit ba niya pinapakilala yung sarili niya, ako'y si Ako nga? Kasi ito'y nangangahulugan na ang Diyos ay siya laging naroroon, walang simula, walang katapusan. I am who I am ay nagpapakita na ang Diyos ay nandyan na bago pa tayo dumating at sa mga darating na panahon. Walang simula, walang katapusan. Kapag sinabi ni Jesus na ako'y si Ako nga, hindi lang siya nagpapakilala bilang guro, bilang propeta. Ipinapahayag niya na siya mismo ang Diyos na walang hanggan, ang pinagmumulan ng buhay at ang presensya na hindi naglalaho. Ito ay nagpapalakas sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Paano natin ito maire-relate sa buhay natin? Una, sa gitna ng ating pagkalito, kung halimbawa hindi mo alam kung saan ka tutungo,
Yung sinasabi ni Jesus na ako'y si ako nga, ay paalala na ang lahat ng patutunguhan natin na si Jesus yung direksyon. Hindi siya nagbabago at sa Kanya makikita ang daan. Sa gitna ng takot, natatakot tayo sa hinaharap. Itong araw na ito, panibagong price hike na naman. There is a lot of uncertainty. Tandaan natin na si Jesus ay laging naroon. Yung kanyang assurance na ako isi ako nga, ito'y nakakahulugan na huwag kang mag-worry. Kontrolado ko ang lahat. Kontrolado ko ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot sa pagtataas ng mga bilihin, ng gasolina. Sabi ni Jesus, ako'y si ako nga. Ako yung beginning, ako yung ending, and He knows in between. Itong pagpapakilala na to ay nagpaparamdam sa atin na kung halimbawang may kulang sa buhay natin, sa gitna ng ating kahinaan, si Jesus ay nagsasabi, siya yung sapat na. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili. Hindi lang ito theological, kundi practical. Na sa bawat araw, maaari nating panghawakan na si Jesus ay siya nga yung ako'y si ako nga. Ang Diyos na laging naroroon, hindi nagbabago at hanggang magbigay ng buhay sa atin. Kung minsan, hinahanap natin yung ating identity. Depende sa trabaho natin, sa relasyon natin, sa tagumpay natin. Pero ang tunay na identity natin ay nakaugat sa Kanya na nagsabing, ako'y si ako nga. Paano natin to maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, kilalanin natin si Jesus bilang sentro ng ating buhay. Huwag mong ilagay yung identity mo dahil teacher ka, dahil doktor ka, dahil you are a professional, dahil ikaw ay katikista. Hindi. Ilagay natin yung ating identity na tayo ay may kaugnayan kay Jesus. Pangalawa, magtiwala tayo sa presensya ng Diyos. Sa oras ng takot o pangamba, alalahanin natin si Jesus na siya'y nandoon bago pa man mangyari ito. Na si Jesus ay naroon kahit hanggang katapusan at alam niya yung nangyayari. Pangatlo, ipahayag natin ang pananampalataya sa gawa. Ipakita natin sa iba na si Jesus ang ating lakas sa pamamagitan ng kabutihan, pasensya at pagmamahal. Let us pray. Panginoon, Ikaw nga yung ako'y si ako nga, ang Diyos na walang hanggan, ang presensya mo na hindi naglalaho. Tumakbo man kami papalayo sa iyo, naroon ka pa rin. Magtago man kami, nandoon ka pa rin. Dahil your presence is felt everywhere. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi nababago yung iyong presensya. Salamat sa iyong pagiging tapat at laging naroon ka sa aming buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Kilalanin ka bilang sentro ng aming pagkatao at ipahayag ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Amen. Friends, kung ikaw ay natulungan ng audio gospel na ito, or meron kang kakilala na ano ba ang ibig sabihin, sino ba si Jesus, ito isang magandang pagpapakilala. Ako'y si ako nga. Si Jesus, siya yung ako'y si ako nga na hindi nagbabago. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC. Muli, ang puso ko sa Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.